Alright, Ma'am Sat, good evening po. Punta naman tayo dito kay Attorney Enzo Recto, Ma'am Sat. Toryon, durog kay Soljen Ay, maganda to! Uy, gusto ko to. Di ko na pakinggan to. Pakinggan natin to. Toryon! Magandang basta pag binabasag yung mga garapata, Sir Leo, ang sarap nilang pakinggan, no? Okay, tanggal natin yung background music natin. Yan, tanggalin natin. Here we go. Here's how it works. Toryon, durog kay Soljen Berberabe. Bakit naman? Sige. Naku, umiiyak dito si ano. Paano masusunog yan? Paano? Naku po. Si Bato talagang iiyak kasi talagang yan. Kalaban ang so, surrender talaga to. Hindi nila kakampihan to si Bato. Sige, go. Grabe ito mga kabunyog. Mainit na naman ang banggaan ngayon dahil si Attorney Torreon, kilalang abogado ni Kibuloy at ng mga Duterte, todo puna sa Office of the Solicitor General. Pero nabara naman ng diretsuhan ni Soljen Berberabe. Bakit nga ba, mga kabunyog? Nag-file po kasi sina Attorney Torreon at Senator Bato de la Rosa ng TRO sa Korte Suprema. Layunin nito na pigilan umano ang anumang aksyon ng gobyerno kaugnay sa sinasabing arrest warrant galing ICC laban kay Duterte at de la Rosa. Pero heto ang twist, mga kabunyog. Ang OSG mismo ang humihiling sa Supreme Court na ibasura ang TRO. Mga kabunyog, mismong gobyerno ang tumututol sa petisyon ni Bato at Torreon. Ayon sa OSG, wala pa raw aktwal na warrant o anumang implementasyon mula sa ombudsman o anumang ahensya ng gobyerno tungkol sa ICC. Kaya ang punto ng OSG, bakit kayo maghahain ng TRO? Kung wala pa namang umiiral na warrant o aksyon para pigilan. Pero syempre, minasama ito ni Attorney Torreon. Sabi niya, nagbago na raw ng stand ang OSG at hindi na tulad noong panahon ni dating Soljen Minardo Guevara, kung saan nanindigan ang OSG na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. At para raw kay Torreon, dapat trabaho ng OSG na protektahan ang mga opisyal ng gobyerno mula sa mga reklamo o aksyon na may kinalaman sa ICC. Ngayon, baligtad na daw dahil imbes suportahan sila. OSG pa mismo ang umaalma sa TRO. Pero mga kabunyog, ayon naman kay Soljen Berberabe, malinaw ang basehan nila, hypothetical pa lang ang sitwasyon, wala pang aktwal na kaso o risk ng enforcement, kaya hindi pwedeng bigyan ng TRO ang isang bagay na hindi pa nangyayari. Kumbaga, sabi ng OSG, kung wala pang warrant, ano ang ipapahinto natin? Kaya ayan, mga kabunyog, mainit na argumento. Anyway mga kabunyog, panoorin natin ang mga pahayag ni Attorney Torreon at ang naging diretsong sagot naman ni Soljen Berberabe tungkol dito. Larga, Attorney. Itong ginawa ng OSG, ito ba yung lumilikha ng confusion sa justice system natin? Kasi alam naman natin din, nagre-rely tayo yung mga korte on stable and predictable institutional behavior. Kaya mayroon tayong mga precedents eh. Pero ito, sir, ibang nangyari. Anong tingin mo, sir? Yes, with due respect to the Solicitor General, no, kasama ko yan siya. Lodin din yan si Darlene Berberabe. Yes, UP. At one time meron nga kaming National Convention ng mga UP, kami pang dalawa yung napicturan, no? Nagkasabay kami sa pagdating at picturan kami dun sa PALS National Convention. And she's highly intelligent. I respect her a lot. No? But in this case, itong nangyayari ngayon na parang may flip-flopping yung Soljen, no? Maybe that is her stand and maybe that is her way of expressing likewise the latest governmental intention or wish on the matter or policy on the matter. No? But it does not augur well to our system of laws because the Office of the Solicitor General represents the government
it must have one voice, and it must not have a flip-flopping voice. Otherwise, it would not, contribute to the stability of our laws, to the clarity of our legal stance. Imagine in just a span of 6 to 8 months, mag-iba na ang stand ng Office of the Solicitor General. One can suspect, validly at that this new legal stance on the part of the Office of the Solicitor General may be a product of political pressure. So, of course, opinion ko lamang yan, pero sa mga nangyayari kasi ngayon, ay posible pong ganun ang nangyayari. No? At saka pangalawa, yung issue on continued government cooperation, kung basahin mo yung OSG, wala silang sinasabi doon, parang silent sila, doon sa DOJ pronouncement that the DOJ is continually processing witnesses to be presented in the ICC against PRRD. So, yung pag-process ng DOJ ng mga witnesses to be presented to the ICC is proof of continued cooperation, which is already proscribed. Dapat bawal na yan kasi hindi na nga tayo parte sa ICC, sa Rome Statute. So, dito sa reply na ipafile namin, isa-cite namin yan na parang hindi ata na-mention yan, or kung na-mention man ng Office of the Solicitor General, ay proof yan na may continued cooperation, and therefore, there is a judicial necessity, there is clear and urgent necessity on the part of the Supreme Court to sana na mag-grant yung aming TRO. Oops, nawala. Dito ka na sa Buenas. Secure at legit. May kwento. Tapos si Attorney Torion was arguing earlier that the OSG should not be allowed to enter or re-enter its appearance. Kasi sabi niya, institutional positions cannot be abandoned and revived on an ad hoc basis depending on the political weather. Opo. Naintindihan po natin ang kanyang sinasabi at of course nire-respeto natin ang kumbaga mga ibang partido sa petition na ito, no? Pero I beg to disagree po kasi ito po talaga ang mandato ng OSG to be the defender of the Republic. In fact, nung nag-recuse ang OSG at nagdesisyon ng OSG, yun po ang kinailangan na ipaalam sa Supreme Court na pwede nyo ba kaming i-excuse. Kasi yun ay in fact taliwas doon sa mandato. But because of the specific circumstances to avoid the appearance of conflict, yun po ang naging desisyon ng OSG. So ngayon po ay because of the call for the OSG by the DOJ to represent and based on our assessment of the case and what law should apply, we are just accepting the responsibility of the office. Ma'am, tanong ko lang po kasi your position in filing a manifestation before the Supreme Court to re-enter the appearance, of course it seems to contradict yung petition for recusal nung panahon ni Sodong Guevara. Recusal yun. Yes. That was approved by the Supreme Court. Sorry po, I know I'm backing up a bit, pero what exactly does that mean? Does that mean that the government changed its mind, or that the Solgen, which is of course the lawyer of the government, shifted gears and changed his mind? Yes, okay lang po na mag-backtrack tayo para maintindihan din ng mga tao. So, totoo po na nung March 2025 ay nag-file ng motion for recusal ang OSG. Ito po kasi ay merong specific na konteksto sapagkat nung simula pa po nung 2018, so under President Duterte pa po, na nagsabi ang ICC na may plano na preliminary investigation sa mga extrajudicial killings, very active po noon ang OSG
sa ang position po noon ng OSG dahil nagbabanta yung ICC na mag-i-investigate, sabi niya walang jurisdiction ang ICC sapagkat pagkatapos ng magsabi na mag-i-investigate, nag-withdraw sa Rome Statute. So yun po yung consistent kasi na position na tinake ng OSG. Kaya nung 2023 na nangyari naman yung surrender kay former PRRD, ay parang to avoid po any appearance of conflict dahil doon po sa strong position ng Solgen noon sa ICC, subalit si ICC naman, despite the submissions, ay nag-issue rin naman siya ng ruling na Pilipinas, hindi namin inaayunan ang inyong mga submission at may jurisdiction ng ICC. So mula po noon, may mga developments, at mga tinake na actions ang Secretary of Justice and the Executive Branch. Mula po noon, at mula nung ako po ang naging Solgen, ay di nagkaroon po kami ng assessment and determination given the changes in circumstances at kumbaga tinutupad din lamang po ng OSG ngayon yung mandato talaga na siya ang maging representative or siya ang maging counsel ng executive branch. Yes. You've spoken po, Solgen, about itong takot ni Senator Bato de la Rosa. Sinabi niyo po ay speculative, yun yung word na ginamit po ninyo. And you've spoken a bit about this. Baka lang po gusto niyo pong i-expound kung bakit sa tingin po ninyo ay hindi naman immediate threat yung kinakaharap ni Senator Bato de la Rosa sa ngayon, itong fear niya. Opo. Yung kinumentohan po kasi namin, may mga reliefs po kasi na sinabi sa manifestation si Senator Bato na parang pinapakompel niya yung executive na maglabas ng mga certification. Tapos, so ang sinabi lamang po namin ay yung pagdulog niya kasi sa Supreme Court, may mga specific pong rule kasi kung kailan pwedeng dumulog sa Supreme Court kapag merong actual case or controversy over legal rights which require the exercise of judicial power. So, kaya po dahil wala namang talagang official pronouncement as to whether meron bang ICC warrant, ang mga sinabi lamang po niya ay mga sinabi ni Ombudsman, tapos mga news articles. So wala po siyang ibinigay na actual or konkreto na makapag-point to an actual case or controversy. So hindi po, kahit po halimbawa doon sa expanded power ng Supreme Court to determine whether or not merong grave abuse of discretion, dahil wala pa nga pong action ang government na pwedeng magkaroon ng allegation na may grave abuse of discretion. Kaya sabi po namin ay mukhang ina-anticipate lang or speculative pa sa puntong ito. Bunyog, Aray. kasama ka. Bunyog, kapag buklo. Paano ba yan, Torion? Torion. Naka pa, minamalas kayo sa Supreme Court, mamalasin pa kayo sa OSG, wala na, no? Kaya itong si Bato, nako pa, pag nandyan na yung warrant, wala talaga magagawa, mabsat. This is it, pansit na talaga kay Bato de la Rosa. Tandaan nyo, nagtatago siya, mga kakabsat. Agoy! Nako, ang tamaan, bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Aray ko po. Naku, masasaktan talaga sila dito. Elvira G, shout out. Mark Bon Jovi, Michael Pangan, shout out. Sino pa yung mga bagong pasok dyan? Baka hindi ko may napano. Si Ice Rain, nandyan din si Ice Rain. Si Birthday Girl, nandyan. Birthday Girl 2 days ago. Sino pa ba? At siya, mga bagong pasok, shout out po sa inyo. Saka sa mga garapata, okay lang, wag mag-iyakan kayo, okay lang, walang problema. Kapag nagtatawanan namin kayo. Okay, bago tayo mag-dinner, Mabsat, no? Bago tayo mag-dinner, mag-last topic tayo dito. Usapan natin si Sara, Mabsat. Puro Duterte ang pag-uusapan natin ngayon.
Papag-usapan natin itong si Lustay. Alright, pero countdown muna tayo, Mabsat. Alright? Teka lang, countdown muna tayo.